4321 pa lang. Yan na. Yan, sir, mo okay naman. Ito yung isang clinical condition na ang dalawang kidney ng pasyente ay hindi na gumagana. Panawagan din natin ang ating kaalaman tungkol sa chronic kidney disease at kung paano nakatutulong sa mga pasyente ang hemodialysis. Kasalayan natin ang salon ng isa nating kapatid natapos tamaan ng stroke dahil sa brain aneurysm. Sumabog dito sa ulo ko, blackout na. Alagang kapatid, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali sa TV5. Ayun na, patayo na. Yan na siya bumabagsak. Hi, Elena. Tabangin, Almira Meyano. Good morning. Michelle Carnosa, Suyoshi, Cindy, good morning. Ivy, wag na tayo mag-traffic at weather. Wala namang Sylvia Punyemas. Yung traffic, wag na. Dire-diretso lang tayo. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay Republic. Morning all. The only cement with tatak tibay enhancers. Walang walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatasan. Erwin Tulfo, punto, asimano. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayon, araw po ng Huwebes, ika-18 ng Mayo 2017. Good morning, Bayang Sinilangan. Good morning, world. At magandang umaga po sa mga bumibiyahe sa mga oras na ito na nakatutok ho sa atin sa pamagitan ng 92.3 News FM, Radyo 5. And of course, mamaya-maya dito po sa Action TV. Last but not the least, syempre, yung ating mga suki sa Facebook, ha? Yung mga nakatutok sa atin sa Erwin Tulfo page sa Facebook. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayong umaga, samut-sari pong mga issues ang tatalakayin ho natin. Nariyan itong, alam nyo ba, itong New People's Army, itong Communist Party of the Philippines, itong CPP-NPA, tuloy-tuloy at walang puknat po ang pag-atake nila sa mga sundalo ng gobyerno, sa mga militar, sa mga pulis. Hindi lang ho yun, pati mga pribadong kumpanya, nilulusob po nila at inaatake. Okay? Kaya marami po ang nagtataka na ngayon, ano ba raw ang gusto ng NPA? Ito na nga at meron na tayong usapang pangkapayapaan, gumugulong na ho yan. Bagkos ela pa talagang ceasefire, pero ang sabi ho ng ilan, lalo na po yung mga napiperwisyo na mga negosyante dyan sa mga lalawigan, ay ano raw ba talaga ang gusto ng NPA? Kapayapaan ba? O gyera ba? Pero ang sabi naman ng kanilang liderato sa the Netherlands, sa negotiating table, ay gusto na raw rin ng kapayapaan. Pero paano ito? Doon po sa pamunuan ng CPP-NPA kay Jose Maria Sison at sa kanilang mga mga representative dyan sa peace talks, mga sir, mga ma'am, ano hong mensahe ang ipinapadala ho ng mga tao ninyo sa baba? Baka sat-sat kayo ng sat-sat dyan sa negotiating table, pero yung mga tao naman ninyo sa baba ay iba yung gusto. Bakit hindi muna ninyo alamin kung ano ang gusto ng mga kababayan ninyo or ng mga sundalo ninyo ng mga NPA sa baba? Para naman alam ho ninyo, kayo nagsasabi na gusto na ninyo ng usapang pangkapayapaan. Kayo yun. Pero paano na lang yung mga sundalo ninyo, yung mga nasa bukid, yung may mga armado, baka iba ayaw ho nila. I guess maganda siguro ang mga sir, mga ma'am, Mr. Jose Maria Sison, mag-Facebook ka kaya o i-text mo o i-Twitter mo mga tao mo, hingin mo ang pulso nila.
Gusto nyo ba ng usapang pangkapayapaan? Huwag ho ninyong tanungin ang gobyerno. Kayo, sinasabi nyo gusto nyo ng usapang pangkapayapaan. Alright. Pero ang mga tao ninyo mukhang wala pong poknat ang pag-atake. Hindi lang po sa mga government installation, hindi lang sa mga kampo ng militar at sundalo, ang napiperwisyo po yung mga negosyante. Itong recently lang po sa Davao, may nilusob sila isang kumpanya dyan. Siguro ayaw magbigay ng revolutionary tax. Bakit? Di ho ba? O kamakailan may nilusob silang kampo ng sundalo ron ng pulis sa Benguet. Bakit? Akala ko ba usapang pangkapayapaan, peace talks? Kaya ako naguguluhan na rin. Marami pong mga kababayan natin na naguguluhan. Sinasabi ninyong usapang pangkapayapaan. Entonces, sir, when you say usapang pangkapayapaan, Mr. Jose Maria Sison, ibig sabihin, sir, hinay-hinay na muna. Ika nga, gumuusad na yung inyong usapan dyan sa pamamagitan ng grupo nyo at ng gobyerno. Mangyari po, ang gobyerno, sincero po, dahil yan din po ang gusto ng sambayanan na magkaroon na ng katahimikan. Sino ba namang hindi gusto ng katahimikan? Kahit ako siguro gusto kong bumiyahe anytime from here to Bicol ng alas 2 na madaling araw, dadaan ako sa mga kabundukan na hindi ako matatakot na bigla nilang may tatawid sa kalsada na arbadong mga kalalakihan. O papunta ako ng Samar na hindi ako haharangin dyan ng mga sundalo ninyo sa hating gabi. Lahat po tayo gusto ng usapang pangkapayapaan. Pero sir, ito hong ginagawa ninyo sa CPP-NPA, ang CPP po kasi yung organisasyon, yung pamunuan. Yung NPA, yan po yung kanilang armadong grupo. Yan yung kanilang mga sundalo. Kaya nga, panawagan ko kay Ginoong Jose Maria Sison at ang kanyang mga bataan dyan na kasama sa Peace Talks, Mr. Joma, sir, baka pwedeng kausapin mo yung mga tao mo at kunin mo muna ang pulso nila, yung mga sundalo ninyo dyan sa kamundukan, kung ano ang gusto. Kung gusto ba nila ng usapang pangkapayapaan, sir, o gusto nila ng giyera. Mahirap po yung ganito. Salita kayo ng salita dyan sa the Netherlands. Kuha naman kami ng kuha sa mga media ng mga video litrato para kami mga tanga. At pagkatapos, wala akong iniwan yan, sir, na sabihin natin sa boxing, Okay, nakagwantis, may glove yung isang kamay mo, yung kanan mo wala, may dalang kutsilyo. Mahirap po yung ganon. Linawin ho natin, alamin nyo muna, Mr. Joma Sison, kung talagang ano ang gusto ng mga bataan ninyo. Hindi ho yung ganito, okay ang gobyerno, pero yung mga tao ninyo ayaw, abay, mag-isip-isip ho muna. Mahirap po yung ganito, sir, na we continue talking about peace, pero ang mga tao mo dito sa baba, dito, sa bagay, sir, hindi mo nalalaman dahil nandiyan ka sa the Netherlands, naka-air condition, steak siguro mga kinakain ho ninyo. Alamin nyo muna, samantalang ang mga tao nyo dito, kumakain lang ng kamote, o kumakain lang ng saging na saba, araw-araw, alamin nyo ho muna, Mr. Joma Sison, mahirap po itong ganito, usapang pangkapayapaan, tapos panay atake, panay gera, nanununog yung mga tao mo ng mga sasakyan. Sus Maria Jose, Panginoon ko. Alright, isa po sa mga pag-uusapan natin yan, isa pang pag-uusapan natin mga kapatid, si Manong Digong Duterte finally ay nagsalita na po kahapon. Siguro yung mama, kahit papano, may natitira pang dignidad sa sarili, At para na rin nagsasalita po ito sa pamamagitan at sa kapakanan ng mahigit 100 milyong Pilipino. Tayo po yun mga kapatid. Sinabi na po ni Manong Digong kahapon, itigil na. Nagpadala na po siya ng mensahe sa European Union, itigil na ang ayuda ninyo sa amin, hindi na namin kailangan yan. Tama po, ako po isang ayon doon, mga kapatid. Yes, malaki pong naitutulong ng European Union at saka yung kanilang mga negosyo sa ating bayan. Pero naman mga kapatid, sobra naman ang pangingilam ng European Union. Ano po ba ang European Union? Doon sa mga ilan ng kababayan natin na hindi nakakaalam. Ano ba yan? Saan ba yan? Ang European Union, mga kapatid, paliwanag ko lang sandali sa mga kababayan natin na medyo hindi masyado nagbabasa. Mahina po sa balita. Ang European Union ay mga bansa sa Europa na nagsama-sama. Kaya nga tinawag dyan na Union. Nagsama-sama po yung France,
isang grupo na lang sila, Spain, Italy, Switzerland, yung mga yan. Except po dito sa Russia, hindi po kasama yan. And of course, yung England, United Kingdom, hindi po kasama dyan. Pero lahat ng mga bansa dyan, Spain, Italy, France, ano pa ba, Switzerland, Austria, Germany, European Union na ho ang tawag sa kanila. Isang grupo ho sila. Ano po? Ngayon, ang sinasabi ng grupo ng mga bansa na ito, para ituloy namin ang pakikipagnegosyo sa inyo at ang ayuda sa inyong bayad, itigil nyo na yung drug war ninyo. At ang sabi pa ng mga buhong na ito, tingnan mo mga kapatid, ako hindi ka mabubwisit. Pakawala na ninyo si Laila de Lima dahil yung wala namang kasalanan ito. Anak kayo ng pato, hindi, pato na lang para hindi tayo makakasuhan. Anak kayo ng pato. Anong kinalaman yung mga boysit kayo, at sasabihin nyo, didiktahan nyo yung aming bayan, didiktahan nyo yung aming gobyerno, napakawalan si Laila de Lima. Ang sabi kasi ng mga buang doon, dahil nakikinig sa mga chismis-chismis, wala raw kasalanan ang Laila de Lima. Bakit daw kinulong? Kasi ang pagkaalam ng mga ogag na ito, ng mga leader ng European Union, ay itong si Laila de Lima ay kritiko ni Manong Digong Duterte. At ang pagkaalam ng mga buang na ito, ng mga leader ng European Union na ito, ay pinakulong si Laila de Lima ni Manong Digong is because dahil kritiko siya para manahimik. Hindi alam ng mga ogag na ito ang totoong istorya. Ang totoong kwento kasi ay hindi ikwinento ng mga dilawan sa kanila. Hindi ikwinento ang tama. Isa pa, kagaya na nga ho niyan, napulot siguro ng mga chismoso na ito na taga-European Union sa United Nations, yung sinabi ni Leni Robredo na inutos ni Manong Digong Duterte ng gobyerno ang pagpatay sa 7,000 katao dahil gumagamit ng droga, which is not true. Itong mga ogag naman na ito, nakinig doon sa sinabi ni Vice President Robredo, nakinig sa mga gadaldalan ni Trillanes, nakinig sa sinasabi nila Alejandro at lalo na ni Laila de Lima. Kaya itong mga ogag na taga-European Union, sinasabi, dinidiktahan tayo. Pakawalan nyo muna si Laila de Lima para ituloy namin itong negosyo sa inyo. Kaya po kahapon, ang Manong Digong, sinabi na itigil nyo na. Hindi namin kailangan ng inyong ayuda, period. Kahit na kami mahirap, hindi kami mga busabos, hindi kami patay gutom. We do not need your assistance. Yan po ang sabi po ng palasyo kahapon sa isang mensahe na ipinadala sa European Union na thank you very much for your help but we do not need it for now. Yan po ang pagkasulat ni Manong Digong Duterte sa mga taga-European Union dahil nasaktan din po ang mama. At syempre mga kapatid, kahit na ho tayo ay mahihirap, meron pa rin ho tayong dignidad. Let us put dignity on ourselves, ika nga. Kailangan ho natin ipakita na kahit nagugutom tayo, kahit na kumakalam ang tiyan natin, kaya nating mabuhay na hindi na kailangan magbalimos sa mga hinayupak na yan. Akalain mo didiktahan tayo? Akalain mong sasabihan tayo na itigil yung drug war ninyo? Lalo nakakabwisit, pakawalan nyo si Laila de Lima dahil walang kasalanan niya. Anong alam ninyo mga Judas, Hestas, Barabas kayo? Sons of... mahirap na magmura dito You mother, father, Mga tinamaan kayo ng puto. Anak ng weteng pangingialam kayo at sasabihin ninyo na pakawalan si Laila de Lima dahil kritiko siya ni Duterte. Ang pagkaalam ninyo. That is what you know, European Union. That de Lima was imprisoned because she is a critic of this administration. But you never knew, because you keep on listening to hearsays, you never knew that de Lima was involved in drugs. Hindi kasi nila nalalaman mga kapatid, kaya ang kyaw-kyaw ng kyaw-kyaw ito mga Judas na ito, na tiga European Union. Tama, Manong Digong, ituloy mo.
Kaya po namin magtiis. Ha? Hindi naman natin kailangan yung punyemas na European Union na yan. Kung didiktahan lang tayo at sasabihin sa atin, pakawalan niyo si De Lima muna. Para bang yung isang bata na nagugutom, sasabihin ng mami niya, ay, kuwan ka muna, okay lang yun yung magulang. Good boy ka ba? Yes, mami. Mabait ka ba? Sige, ligpitin mo muna yung kama mo. At saka bibigay ko sa itong pasalubong. Parang ganun Pakawalan mo muna si De Lima, mga Pilipino. Pakawalan niyo si De Lima at itigil yung drug war. Baka bibigyan namin itong pera. Utot niyong blue, ha? Palamon pa namin sa inyo yan. Kahit paano may dignidad naman tayo. Besides po, ang Pangulo po natin, nag-iisip naman he is a thinking president. Malayo po ito doon sa nakaraang presidente na naglalakad na nakanganga, na tumutulo pa yata ang laway ng hinayupak na yun. Itong Pangulo po natin ay abogado at nag-iisip. Bago po niya sinabi yan mga kapatid, nakipag-ugnayan na siya sa China. Nangako po ang China na mga katakot-takot na negosyo na ibubuhos. Ganon din yung pagbisita niya, napansin niyo pagbisita niya sa Arab States, yung Dubai, Saudi Arabia, na nangako din na maglalagay ng mga negosyo rito. Bago niya nagsalita po ang Pangulo na hindi namin kailangan, ginawa mo na ng Pangulo na pumunta sa ibang bansa, na mga bansa na hindi na kailangan ng mga ikang kapalit. Itong European Union may kapalit Okay lang yung kapalit sana na maayos Pagtakin mo ang kapalit, pakawalan mo si De Lima para bigyan ka namin ng ayuda, para bigyan ka namin ng kwarta. Itigil mo yung drug war ninyo dyan para bigyan ka namin ng kwarta. Sino ba kayo mga demonyo, kayo mga hinayupa kayo sa European Union? Isa po sa mga pag-uusapan natin yan mga kapatid. Pasensya na po kung high blood ho ako. Kagabi pa ho ako high blood nung mabalitaan ko ito sa aking informante sa palasyo na sinabi ni Manong Digong at pinirmahan niya na yung sulat para sa European Union na itigil na muna ang ayuda. Sinabi naman ng Pangulo na maayos, we appreciate your assistance but we do not need it for now. Ganun po ang pagkasulat ng Pangulo. Ayaw niya naman bastusin. Pero ang dahilan, ayon sa aking informante roon, ay nabwisit ang Pangulo sa sobrang pangingialam ng European Union. Tutulong na lang, meron pang request na pakawalan niyo si De Lima. Gag ka. Buisit ka. Anyway, isa po sa mga pag-uusap, teka muna. Oras po natin, 8:22 in the morning. Sandali lamang po ito. Magbe-break ho at kami. Magbabalik po kagad ang punto asintado. Diyan lamang ho kayo. Good morning! Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Paano ka namang hindi mabubwisit dito mga kapatid? Parang ito yung tinapay, bibigyan kita, ito yung baon mo, pera mo, pero umayos ka. Ano namang ayusin, wala naman tayong ginawang masama. Ito di ba naman mga ogag, mga gago, stupido, pulpul, mga hindot na mga tiga-European Union. Akala mo malalagyan pa ng tulungan namin kayo, ito yung kwarta, pakawalan niyo si De Lima. Dahil si De Lima walang ginawang kasalanan. Anong walang ginawa? Mas marunong pa sila sa gobyerno. Mas marunong pa sila sa ating ilang milyon tayo nanonood, nakinig, tiga rito tayo. Tapos didiktahan ng Duterte na itigil nyo yan, drug war nyo na yan. Tutulungan namin kayo itigil nyo. Anong hindi nila alam kung gaano kabigat, kaseryoso yung problema ng droga sa ating bayan. Na yung mga addict, nagwawala at pumapatay. Pati mga magulang pinapatay. Hindi nila nalalaman doon sa European Union. Pagkatapos yung kay De Lima, yung kinalaman ni De Lima na pagiging umano'y protector niya ng mga drug lord, hindi rin nalalaman ng mga gago at stupido at punyeta. Ibalik, Facebook naman ito. Hindi ako live sa radyo ngayon. Ito mga punyeta na ito, sasabihin na pakawalan nyo si De Lima dahil kritiko lang siya ni Duterte, kaya nyo kinulong. Gag! Punyemas kayo, European Union. And I don't care. If you happen to be listening right now, your ambassadors there at the European Union, let me tell you this. Do not interfere in the affairs of our government. Do not interfere with our problems in this country.
You do not know what the freaking thing is happening in this country. You don't know how serious our drug problem is. You freaking don't know the involvement of that person in prison by the name of Laila de Lima. You do not fucking know how deep is her relations with the alleged drug lords. You do not know that, European Union. Ay laging sapat at on time. Siguro naman, naintindihan ako ng mga hindot na yan. Maayos na pagbayad nito. Ay wala, Tine, hindi no. Ito ay agarang maaasahan. Correct. Mabuting paalala po muli. Mantakin mo. Ayos ang ating SSS. Bibigyan ka namin ng kwarta pero pakawalan mo. Ano yun? Bala. Bullshit. Ako po si Vic Soto. Sus Maria Josep. Hindi ka ba iinit ang ulo? If nagsasalita ang digong, of course. Pero other than the president, nobody's voicing out, nobody's standing up for this country against the European Union. Aside from digong, wala nang nagsasalita. Pues, ako magsasalita ngayon, and I know na nakatutok sila sa Facebook. Kaya nga, let me tell you this, do not interfere in the affairs of our government. Mind your fucking own business in Europe. Mind your economic problems in Europe. Your union. Because you have economic problems there. You have peace and order problems there. Rather than interfering with our problems in this country, why don't you fix your problem there in Europe? Your number one problem is immigration. A lot of people getting out from Lebanon, from Syria, and migrating to Italy, to Spain. Number two problem, your economic problems there. Your money is dwindling. Your currency is going low, going down. Number three problem, terrorism. Why don't you fucking address your problem in terrorism in Europe? Hindi yung pakialaman nyo kami. 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Maraming salamat po doon sa concern, yung mga nasa Facebook natin at sabi easy lang daw. Iniisihan ko lang mga kapatid. Pero nangingilam ka. Wala pong iniwan yan sa kapitbahay mo. Doon sa kapitbahay mo na ikaw yung nasa labas na subdivision at ikaw yung mahirap lang. Sa barong-barong ka nakatira. Lalabas doon yung doon sa kabilang bakod, yung mga mayaman na kapitbahay mo, pupuntahan ka. O ito yung ayuda ko, pero bago yan, tigilan mo, pakialaman yung pamilya mo. Gugustuhin mo ba yun? Of course not. Isa pang pag-uusapan natin, mga kapatid, balik tayo dito sa ating bayan. Ito pong kailangan daw talaga ng rice importation. Kailangan natin mag-import ng bigas. Para meron tayong reserba pag nagdating ang tag-ulan, hindi tayo mukhang engot at mauubusan ng supply. Kaya ang ginawa po ng gobyerno, mag-i-import daw mula sa ibang bansa. Alright. Pero nakapagtataka rito, ang gusto ko lang malaman, bakit kung gobyerno, dapat gobyerno sa gobyerno, para maiwasan ba, alam niyo na, di ba yung dati kasi panahon ni Pinoy, matindi po yung kickback. Gobyerno o private sa private, nagbubulong-bulungan. Or maging panahon ni Pinoy, gobyerno sa private, may mga kickback, may mga kumita sa mga Department of Agriculture, National Food Authority, may mga kumita. Kasi government to private, ibig sabihin, bibili ka ng bigas sa isang pribadong kumpanya doon. Bakit hindi gobyerno sa gobyerno? Para maiwasan ang kickback. But anyway, nasa linya na ng ating telepono si Miss Marieta Ablaza, ang tagapagsalita ng National Food Authority. Magandang umaga po, Miss Ablaza. Magandang umaga po, Sir Tulfo. Opo, live po tayo ngayon sa Radyo 5. And of course, live po tayo sa Facebook at napapanood po tayo sa buong mundo. Anyway, ma'am, good morning and thank you for picking up our calls. Number one, kumustahin ko po muna ang supply ng ating bigas kasi nabasa ko and I heard na, and from my sources na kinakabahan ang gobyerno, ang DA, ang NFA na baka maubusan tayo ng supply. Though we have enough supply, pero
just to make sure na hindi tayo mawawalan. Baka sunod-sunod ang maging bagyo, hari na wag naman, maubusan. So, mag-i-import tayo. Correct, Ma'am Marieta? Opo, ang medyo critical na po kasi ang supply o buffer stock ng NFA ngayon, 8 days na lamang po. Kaya po, kailangan po ay mag-angkat tayo ng bigas dahil na po, ang mandato po ng LEDAC sa amin, kailangan po ay 15 days buffer stock at any given time. At pagdating po ng July 1st, kailangan po ay 30 days ang buffer stock namin Alright. upang po makatugon kami sa pangangailangan na tuwing may kalamidad, emergencies, ay meron kami sapat na bigas na maipapamahagi sa mga calamity victims. Alright. Pangalawa po, doon sa July na yon, talaga pong lean months tayo na talagang wala ng ani. Kailangan po ay meron kami sapat na supply ng bigas upang po ma-influensyahan namin ang presyo ng commercial rice na pababae para po hindi na masyadong tumaas. Okay. At meron kami sapat na bigas to flood the market with NFA rice. Matanong kita, ma'am. Alright. Hindi ba naging sapat ang mga ani na mga magsasaka natin nung nakaraang anihan? Was it enough? Kasi ang balita ko, binili ng mga rice traders, hindi gobyerno ang bumili, kundi mga rice traders ang bumili at tinambak nila sa mga bodega nila, Ma'am Marieta, kung kaya parang itong mga kartel na demonyo na ito, naging matakaw na naman. Entonces, binili nila lahat ng mga ani ng mga magsasaka natin, ay tinago nila sa bodega ngayon. Entonces, ang NFA walang mabili ngayon na, kulang na dahil nasa bodega na ng mga demonyo. Dahil ang problema rin kasi, the NFA hindi makakompete sa mga rice traders because ang rice traders medyo mataas ang bili nila konsa sa gobyerno na mababa ang bili ng mga palay sa mga magsasaka. How is that, Ma'am Marieta? Tama po yun na noong po nakaraang anihan ng summer stock natin ay konti lamang po ang nabili namin. In fact, 211,000 lamang po ang nabili namin or 40% of our target from January to May na 1.5 million. So dahil po mas mataas ang presyo ng palay o farm gate price ng palay, nitong nakaraan, ang range po noon ng nakaraang ay 18 pesos to 22 pesos per kilogram or an average of 19 pesos and 85 centavos. So, kumpara po ito doon sa NFA support price namin na 70 pesos per kilogram. Alright. At plus yung aming incentive na 72 centavos to 1 pesos. O pinakamataas po namin bilhin sa tuyo at maliit sa palay ay 18 pesos per kilogram. Kaya nga po ang mga magsasaka sa private traders na talaga nagbenta. Alright. Ma'am, medyo shift tayo ng konti from about pagbibili ng bigas sa mga magsasaka. Dito tayo, ma'am, I don't know how knowledgeable you are, kung abot mo itong issue na ito, o kasama ka dito sa nagdesisyon dito. Mag-aangkat tayo ng bigas, alahong problema, understood, dahil konti na bili niyo. Pero ang nakapagtataka rito, ma'am, ito ang question ko po wag niyo naman sana masamain, ma'am. Ang pagbibili daw natin ng bigas, pag-aangkat, gobyerno to private, okay, importation. Ano ang dahilan, bakit pinili, kung sino man po ito, kung DA man ito, NFA man lang desisyon ito, na ganitong sistema? Maganda po ba ito, government to private, o mas maganda ang government to government? Kasi previously, in past administration, sa administrasyon ni Benigno Aquino III, government to private, at pinayagan niya rin private to private, marami lang ang kumita at yumaman ng mga demonyo. Sa government to private din, maraming mga NFA officials ang mga kumita. Hindi ko sinabi kayo, ma'am, kasi kayo kaupo niyo lang. Maraming kumita dyan sa NFA na yan. Maraming kumita in government to private. Bakit bumalik tayo sa government to private? Bakit hindi government to government? Government of the Philippines and government of Thailand o government of Philippines, government of Vietnam. At least gobyerno sa gobyerno. Kung may kickback man, masyadong konti or walang kickback dahil gobyerno pa rin nag-uusap. Whereas kung government to private, baka sabihin ng government natin dyan, yung mga representative, pare, baka pwede, can you give me some 10% there? Yun ang iniiwasan natin, ma'am. Can you please explain why government to private? Opo. Una po yung allegation na maraming kumita sa NFA ng mga nakaraang importation. Yung po ay naipisigahan na at wala naman pong napatunayan. Walang kumita. Para na may mga kalokohan. Pangalawa po yung pong
gusto ko po ipaliwanag yung government to private. Ay, ma'am, excuse me. Opo. Kayo po ba ay taga-NFA? Kayo po ba ay career officer? Opo. Okay, no wonder. 36 years na po ako. Ay, no wonder. No wonder. Actually, ma'am, wag ko kayo magalit. Ano po? Siguro talagang limited ang inyong knowledge. Pero ako, ma'am, because of my sources, there are some people who were fired before because they made some money. I know that you know who I am talking about. Some top-ranking NFA officials that were removed from their position. All right, and continue, ma'am. Continue. Ito po yung italakay po natin yung government to private importation. Yun po ay in-approve ng NFA Council. Noong nakaraan pong council meeting ng Monday. At ang amin pong, ang head po ng NFA Council ay Secretary John Vasco. So, masabi po ni Secretary Vasco ay kailangan pong government to private for more transparency and for less corruption. So, ganito po yung po ano noon, ang procedure ng mechanics ng government to private. Yung pong Pilipinas, yung pong open tender po yun. Ibig sabihin yung government ng Pilipinas ay mag-i-import from private traders na malalaki and even sa government din po. Ibig sabihin po, open tender. Yung po mga private exporter, even yung government ng lahat na exporting countries ay pwede po mag-bid. At yung pong procedure na yan ay pagpapalo yung Government Procurement Act or yung RA 9184 wherein may proseso po yan at ibibiding po yun it take about 28 days para po ibiding yun. Ma'am, makasingit lamang po, Ma'am Marieta, na mawalang galang. Mas mura bang bumili tayo ng bigas sa pribadong individual? Hindi po ba, syempre, papatong siya ng kutakot-takot versus sa gobyerno na mismo tayo sa National Food Authority of Vietnam or Rice Grain Administration ng Thailand or what have you, gobyerno? Di po ba pag gobyerno mas mura dapat rather than sa private or mas mura ang private? Ang ano naman po, ang sinasabi naman po ng NFA Council, kung maraming bidder, kasi open tender po yun. Kung maraming bidders, ay pwede pong mas mababa ang makuha namin presyo. And hindi naman po, pati naman po yung government ng ibang mga, Thailand, Vietnam, Pakistan, pero kung yung mga exporting countries, pwede naman po mag-bid. So hindi naman po puro private traders. So tayo ang nagpabid na okay, kailangan namin ng supply ng bigas, ito magpapabiding tayo. So pwedeng government, pwedeng private. Opo, ganun po yun. So ang Okay. government po magpapabid noong bigas na yun. So ilan po yung i-approve ng food security ng NFA Council. So in this case, Ayun po, ang nanalo ay pribado, hindi gobyerno. depende po yun sa bid na. Sino, can you tell me sinong pribado ito? Anong bansa na pribadong kumpanya ang nanalo? Yung ala po pong nananalo kasi magbibiding pa lang. Magbibiding pa lang. Magbibiding Ilan ang sumali ngayon sa bidding? Ala pa po kasing ngayon pa lang kasi po malalaman po ilan po, may meeting po ngayon ng Food Security Committee. Alright. At ngayon po malalaman po ilan po ang quantity na pwede namin import. Alright. Pag nalaman na yon at may decision na po at ng NFA Council, doon po doon mag-uumpisa na po magpabiding ng Alright. NFA at gawa na rin po ang terms of reference. Okay. Ibig sabihin po kung paano yung mga requirements at kung ano yung kailangan namin bigat. Alright. So that's the time na mag-ano po kami, magpapublish po kami. So, bakit mo sinabi government to private na wala pa palang bidding? Bakit ina-anunsyo na? Nakalabas na sa mga media. Ibig po sabihin, yun ang proseso. Yun po na-approve na yung na importation ng NFA, pero ang proseso ng pagkuha sa bansa ay hindi na po yung government to government dahil po ang gusto po ng NFA Council ay government to private para po mas transparent. So, wala nang sumali, hindi na pwede sumali ang gobyerno ng ibang bansa, kundi private corporate. Bakit? Kaya nga, ma'am, hindi ko maintindihan. I don't get the logic, ma'am. Kasi na yun, parang In general, generalize. Generalize na. private corporation. Alright. companies, Okay, and good. government po pwede. Okay. Kaya nga po sinasabi open tender. Alright. Po pwede sumahan. Alright. Opo. Ma'am Marieta Ablasa, tagapagsalita ng National Food Authority. Maraming salamat for your time with us. Magandang umaga, mabuhay ka, Salamat po, Ma'am Marieta. Sir Erwin. Nasa linya rin po ng ating telepono ngayon si si Katunying Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas,
kunin lamang po natin ang pulso ng mga magsasaka natin dito sa importation ito. Katunying, magandang umaga po. Magandang umaga ka Erwin. Live po tayo sa Radyo 5, live po tayo sa Facebook. Katunying, okay ba sa inyo na mag-import tayo ng bigas at okay ba sa inyo government to private daw? Sir, sabi ko nga doon sa Ali kay Ma'am Marieta, yung government to private na dyan, maraming kumita na dyan. Nung una, sabi siguro, akala ni Ma'am Marieta, hindi ako nagbabasa, wala akong alam sa mga ganyan. Wala naman daw na patunayan na nagnakaw. Sabi ko, ma'am, may nasibak na dyan na NFA administrator dahil kumita siya, kumamal ng yaman. So anyway, Katunying, ano po ang reaksyon dito ng mga magsasaka, government to private, at mag-import na naman? Wala na raw kasing bigas na nabili sa mga magsasaka natin? Ang ngalan ng pilotang magbubukid ng Pilipinas, ang gobyerno natin ay paulit-ulit ang kanyang patakaran sa importasyon dahil importasyon hindi nakakatutulong sa ating rice duty. Kasi ang aming panindigan, yung pondo ng INISI ay dapat gamitin, igambol sa pamimili ng rice procurement ng mga magsasaka. Subalit, Correct. ang gusto ng INISI Council, nandiyan din ang economic players na hindi mga magsasaka, gusto nilang imposition para magkaroon sila ng patong at limpas-limpas na tubo, mapribado man yan at sa ating gobyerno. Correct, agree ho ako sa inyo, 1 million, 1% Katunying, marami ng kumita dyan. Alam niyo ba na isa sa mga pinag-aagawang posisyon ng NFA na yan, mga DA na yan, pag ikaw mamuno dyan, dahil maraming kwarta dyan, alam ko po na alam ninyo na maraming kumita na dyan sa NFA, yung mga importation na yan. Hindi naman tayo pinanganak kahapon, Katunying, di ba? Sa totoo lang, sa mga lahat ng administrator ng NFA mula kay Cory Aquino hanggang itong kay Presidente Duterte, puro korupsyon ang nangyari dyan sa NFA. Subalit ang mga magsasaka ay lugbok sa kahirapan dahil ang aming produkto ay hindi pwede ibinta sa budiga ng NFA dahil sa umiiral na privatisasyon at yung usapin sa hindi patas na kasanduan itong World Trade Organization kaya nagkaroon ng rice imposition at rice smuggling. So, ang may kasalanan din pala ang gobyerno, ang NFA, ang DA. Sila mismo dahil pumasok sila sa hindi patas na kasunduan itong tinatawag na Free Trade Agreement sa World Trade Organization. Ngayon, tinanggal ang QR, yung quantity Restriction. Restriction. Oh. Sabihin, maraming mga bigas sa ibang bansa na pumasok dito sa ating bansa na walang taripa at hindi nakabatay sa QR. Ibig sabihin, matindi ang korupsyon at yung patong-patong na rice smuggler at yung magiging kita sa NFA na ginagamit sa katwiran ito mga pribadong sektor. Sir, matanong kita, kung binili lang ng gobyerno ang lahat ng ani ng mga magsasaka mula Apari hanggang Hulo, kasya ba ito? Meron pa tayong sobra kung binili lahat ng gobyerno? Hindi pa rin dahil 10 pasiasyam sa 10 magsasaka ay nanatili na walang lupa Patay. dahil sa patuloy na land use conversion. Patay. Sa katunayan po, nandito ako sa Tagum ngayon. Tagum. Pinag-usapan dito yung lupa na magsasaka na kinamkam ng mga lapanday. Kaya ito ang dahilan na palagi tayong rice shortage dahil hindi tinitingnan ng gobyerno ang pagpaunlad ng ating agrikultura at walang tunay na reformang agraryo. Akala ko, sir, okay na kasi kagrupo ninyo yung nasa Department of Agrarian Reform ngayon. What happened? What happened? Tama ka, dahil wala ng batas sa reforma sa lupa, ano ang mandato na ipapatupad niya? Ayaw. Patay ng TAP at Carter at gusto ni Secretary Rafael Mariano na itulak na maging batas itong Genuine Agrarian Reform Bill o House Bill 555 na kung saan ay lupa ay para sa nagbungkal ng lupa at ang rice shortage ay matugunan kung ang lupa ay natapunto ng mga magsasaka. Anyway, sir, magandang pag-usapan at masarap na pag-usapan. Mahaba-habang usapin yan. Siguro isang araw imbitahan ka namin dito sa aming studio at magkwentuhan tayo para magkaalaman tayo, sir, para na rin sa matulungan natin ang ating mga magsasaka sa buong bansa. Anyway, Katunying Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Sir, sobrang daming salamat. Magandang umaga. Mabuhay ang mga magsasaka natin, sir. Mabuhay ka, Erwin, at ang Radio TV5 ito ay nakatulong sa pagbabahagi sa impormasyon lalo na sa hanay ng mamamayan. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po kayo.
Alas 8:44 ng umaga. Yan po it's a cycle mga kapatid. Paikot-ikot lang yan. Tama rin yung mama. Hanggat hindi na susolusyonan, na mag-focus ang gobyerno dyan sa mga agrarian reform na yan, mga problema ng mga magsasaka, alaho talagang mangyayari. Yan na yung sinasabi ko kahapon pa. Kung itong ilang mga mambabatas natin, lalo na itong mga dilawan, makinig kayo, lalong-lalo ka na Congressman Alejano, Gary Alejano, na magdala kung ano ka ba, kung ano ka mga party list ka, Congressman Alejano. Tingnan mo, ang daming pwedeng gawing trabaho dyan sa Kongreso, yung pagpasa ng mga batas na yan tungkol sa agrarian reform, tungkol sa mga magsasaka, kung yan ang mga pinag-uusapan nyo dyan sana noon pa, kung yan ang tinatalakay ninyo, kayong mga senador dyan na mga dilawan, kung yan ang tinatalakay ninyo sa mga caucus ninyo, kung kayo mga dilawan, lahat kayo para mga may hepatitis na kasuot ng dilaw, yan ang pag-uusapan nyo. Paano natin matutulungan itong mga magsasaka? Paano natin tutulungan ito sila katunying? Kung yan ang pinag-uusapan ninyo, aba, mamahalin kayo ng magsasaka at hindi kayo mababanatan sa programa na ito. Kaso mo hindi Ang trabaho ninyo ngayon, ano kaya pwede natin batas na babanatan si Duterte mapatalsik sa pwesto? Bakit hindi kayo mag-isip na makakatulong sa bayan natin? Kagaya niyan, pagpasa ng agrarian reform, noon pa yung panahon pa ng lintik na Cory Aquino na yan, hindi pa naipasa-pasa yan. Wala pa talagang solusyon dyan. Or batas man lang na to uplift or alleviate, ika nga, ang mga magsasaka natin sa kahirapan. Bakit hindi kayo mag-isip, Congressman Gary Alejano? Mag-isip ka ng batas, Congressman Edsel Lagman? Congressman, sino ba yung congressman na nakabahag? Yung nagbabahag-bahag doon sa Kongreso? Tiga Benguet, Ibig? Ano bang pangalan nun? Sinong congressman yun yung nakabahag? Bagilat? Teddy Bagilat. Kung lalo ka na Congressman Teddy Bagilat, galing ka ng Mountain Province, alam mo dapat ang problema ng mga kababayan mong mga magsasaka. Bakit hindi yan ang atupagin mo at 10 ng iyong mga kasama, dalhin mo sila Lagman, sila Alejano at pag-usapan ninyo dyan kung paano solusyonan ang problema natin sa bigas. Panahon pa ito ni Cory Aquino. Hanggang ngayon, problema pa rin natin ang bigas. Na number 1 na kumukonsumo tayo ng bigas. Alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, mabalik na naman tayo sa history. Noong panahon ni Marcos, noong ay pinatupad ang Masagana 99 at nag-focus ang gobyerno, kahit ganun yung gobyerno na yon, na sinasabi ninyong magnanakaw, korap, mamamatay tao, etc., may nagawang tama ang gobyerno na yun. Anong ginawang tama? Hindi po tayo nag-angkat ng bigas for so many years. Bakit? Dahil nga po doon sa Masagana 99 program ni Marcos. At dahil po doon, tinulungan pa natin ang ibang bansa, ang Thailand, ang Vietnam, kung paano magtanim ng bigas. Yung ating Los Baños Rice Institute dyan sa UP, sila yung mga nagturo sa mga bansa na ito. Vietnam, Thailand, Cambodia, Malaysia, etc., Indonesia. Tayo po ang nagturo ng teknik kung paano mag-ani ng 3 beses sa isang taon. Alam nyo nangyari. Ngayon, tayo na nakaganon. Nakaganon sa Vietnam, Thailand. Padala nyo kami ng bigas dito. Mangyari, hindi pinursigi. Yan dapat yung mga batas na iniisip ninyo dyan sa Kongreso. Kayo dyan, Alejano, Lagman, Bagilat. Kayo dyan, Risa Ontiveros, Pangilinan. Di ba? Naging DA Secretary ka pa? Pangilinan. At Bam Aquino.
Dapat ito yung mga itinatanim nyo sa kukote ninyo. Paano kami makakatulong mga dilawan? Para naman na mahalin kami ng taong bayan dahil kami ngayon ay sinusuka na ng karamihan. Hindi. Puro kasi kayo, paano natin na sibakin si Duterte? Paano natin ma-take over at tayo muli ang maghahari-harian sa bayan na ito? Wala ho talagang mangyayari, mga kapatid. Nothing. We will not move forward. We will not attain what we try to attain. Yung mga ating mga panaginip na isang maunlad na bayan, may trabaho, hindi nagugutom, will not be possible kung patuloy po na ganito. Instead na mag-focus sa lintik na mga problema ng ating bayan sa Kongreso, ay ang Kongreso at Senado, puro imbestiga. Mga buwisit. Alas 8:50 ng umaga, marami pa ho tayong pag-uusapan. Huwag kayong bibitiw, mga kapatid. Marami pa talaga. Balikan natin itong European Union. Di pa ako tapos. Susulat ko lang yung mga sasalitain ko ritong English para maintindihan ng mga buang dyan sa European Union. 10 minutes to go before 9. Diyan lamang ho kayo, mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Isusulat ko lang, isasabi ko English para maintindihan ng mga ogag na mga European Union. Araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day ang panalo. Ang dali-dali na maglaro at sumali dito. Sir, meron ako nakareting tatlong sinabi ni Dico regarding sa iyo. Okay, pagbalik. Para sa Swat Fresh Lotto. Exciting prizes na mapapangalitan nyo. Huwag na magpatupin. Dorothy Acosta, good morning. Sbam Egidio, Lorna Cuartero, Teresita Antonio. Exactly, Teresita. Kasi iyon daw na imbento ni Marcos na mamamatay tao na magnanakaw, kaya ayaw. Kaya si Cory hindi sinunod yun. At siyempre si Ramos sa pumalit, tuta ni Cory. Tapos yung Erap, tapos yung anak niya si Gloria, tapos yung Benigno Aquino. Walang gumaya noon. For easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. Joseph. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guarantee freshness and high Babasahan ko ng talata ito to kay European Union. branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Lea Belye. Magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon, news update. Tini hindi mo. Ay, hindi ba? News Nakakabuisit ko eh. 92.3 News FM. Aksyon. Tutulong pero may kondisyon. Ang kondisyon pa, walang hiya yung pakawalan nyo si Dilima. Okay na sana yung kondisyon. O maglinis kayo dyan kasi madumi yung mga ilog ninyo. O pwede yun. Linisin nyo yung mga smoke belcher nyo. Pwede yun. Tutulungan namin kayo kung magwalis sa mga kalsada ninyo. Pwede yun. Pero tutulungan namin kayo, pero pakawalin si Dilima. Sabay tarantado. Sino ba kayo mga hindot kayo na pakawalan si Dilima dahil para tulungan tayo? Gago ka. O gaga kung papayag ka. Diba? Sa ibang balita, nagkaaberya sa serbisyo ng Metro Rail Transit o MRT ngayong umaga dahil sa technical Ogag ka na Pilipino kung papayag ka. O sige, itigil na ang drug war. Sus Mariosep. Ano mangyayari sa ating bayan? Lahat na. Kasi nasanay ang mga gago na yan kay Benigno Aquino. Na lahat na sabihin si Benigno, yes sir. Diktahan ng Amerika, diktahan ng European, United Nations. Yes sir. I'm sorry sir. Punyeta. Para lang matulungan, kailangan mo yes sir, I'm sorry. Kay Duterte, no. Kung ayaw mo tumulong, diwag. Total mga kapatid, sanay naman tayong gutom, di ba? Ang mahirap, sanay na gutom. Pag nasobra na pagkain, nagtatae. Maniwala kayo sa akin.
Ang mahirap, sanay nagbugagutom. Yung mga sanay na halos 2 beses na kumain isang araw, sanay na magutom yun. Okay? Itinutulog na lang yung sa gabi. Pero yung mahirap, pag pinakain mo at may mga merienda 3 beses ang araw, may merienda ng alas 9 ng umaga, alas 3 ng hapon, may midnight snack, magtatae, magkakasakit. O kaya nga tayo mahirap tayo, sanay tayo sa gutom. Tama si Manong Digong Duterte. Kasi tatanggap nga tayo ng parang kutus-kutusan ka. Oh, ito yung kwarta mo. Oh, ayusin mo yung trabaho yan, titigil niya pakawala mo si Dilima. Ito yung kwarta. Ay, yes sir, arrange mo, yes sir. Sisipa-sipain ka sa puwet. Ay, punyeta. Puta. No. Sasapakin kita, tatamaan ka sa mukha mo, babasagin ko. Wala akong pakialam kung sinong bansa kang demonyo ka. Hindi uubra. Paalala po sa publiko ang PCSO. Exactly, Lloyda. Pag nasobrahan ng pobre, magkaon, kung sana yung pulubi 2 beses lang, yung kababayan natin twice a day lang kumain, pakainin mo na 3 beses pati midnight snack pa, alas 9, alas 3 ng hapon, magtatae yun. Dahil hindi sana yung bituka. Hindi naman po sa dinadown ko nilalait kong kababayan natin. Pero ang punto de vista ko rito, sanay tayong magutom. No. Ako ho nung high school, minsan di ako nakakain ng pananghalian eh. Bakit? Kulang yung baon. Bakit kulang? Kasi nag-date ako. Yung pananghalian ko, pinandate ko. Nung college ako. SSS membership upang benepisyo at pribileyo ay hindi naaabala. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Ay, Dali Yamanaka, thank you. Arnel Libas, good morning. Lina Lakaden, San Mig Barako 3-in-1 Spam Ehidio, Kaping gigising sa'yo. Dels Cabardo. Andito kami para Correct. siguradong gising kayo. Barak, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Punong braso. Hamunin niyo yung katabi niyo dyan. Exactly, At gisingin Bebet, niyo di ba? ang mga biceps. Bakit sila makikialam sa ating Bebet Marshall? Ang dami nilang problema doon. Panalo? Mariusip. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan O yan daw, ayaw po mag-commit ni Satur Ocampo at ng bayan. San Mig Barako. Kasi hindi nila alam kung ano siya sasagot eh. Yung sa NPA naman ho ito. Ako, si Oh, Robin Padilla. ceasefire tayo, peace talks tayo, pero gera tayo ng gera. Lusob ng lusob. Siguro wala silang control sa mga tao nila. San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Ayun ang pag-uusapan natin ngayon. Babalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Go ahead. That's what I want to hear. I can free here. Punto Asintado. Oras po natin 8:56 in the morning. Kabyo ho muna tayo bago po yung bago nating latiguhin itong European Union na ito. Dito po muna tayo sa NPA, sa CPP NPA, itong parang nagwawardi itong grupo na ito, nagwawala na. Kaya ang tanong natin kanina, dapat pa ba mga kapatid ituloy itong usapang pangkapayapaan sa grupo na ito? Kasi mukhang hindi naman seryoso, mukhang ang gobyerno lang ang seryoso. Tapos number 2, usapan-usapan sa the Netherlands, padala tayo ng padala ng mga tao doon, ang gobyerno, at pagkatapos parang niluloko lang ba, mga kapatid? O kagaya niyan, dapat magpakita sila in good faith. Okay, let's talk peace. Okay, isa naman lang, sabihan yung sundalo nila, teka muna, tama na muna, huwag niyo muna atakihin muna yung kampo ng militar o yung istasyon ng polis. O huwag niyo muna sunugin yung mga bus dyan, mga traktora ng pribado. How can you talk peace when you do not want to stop? Paano ka sasalita ka ng kapayapaan kung patuloy ka na manunog ng mga pribadong kumpanya? Kung patuloy mo atakehin ang sundalo, patuloy mong ambusin ng mga pulis, how can you talk peace? Paano ka salita? Paano ka paniwalaan? Palagay ko may duda ako mga kapatid dito na walang control ang liderato ng CPP sa mga sundalo nila. Kaya nga sinasabi ko kay Joma Sison, Mr. Sison, why don't you ask your commanders on the ground, what do they really want? Do they want peace or do they want war?
Kasi either way, pwedeng ibigay ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at handa ang sundalo natin na makipagbakbakan all over again. Hindi yung... Teka muna mga kapatid, nasa linya ng ating telepono si Brigadier General Restituto Padilla Jr., ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga, General Padilla, sir. Magandang umaga, Erwin, sa nakasubaybay sa programa nyo. Magandang umaga po. Pasensya na po kayo kung na-high blood. Kanina po ako na-high blood at ito nga po pinag-uusapan natin, itong usapang pangkapayapaan daw. Pero ang basa ko, ano ba ang basa ng AFP dito, sir? Let me get your opinion, personal opinion nyo. May control pa ba ang liderato ng CPP sa mga sundalo nila sa baba, ang mga NPA? Kasi parang may peace talks tayo, pero ayaw naman tumigil. Lusob dito, lusob doon, sunog dito, sunog doon. What is happening, General Padilla? Anong mga nakakarating sa General Headquarters natin, sir? Alam nyo, Erwin, kung ano yung sinasabi mo, pangangamba mo, ay pangangamba din namin. Kasi tulad na nabanggit mo, mariin tayong, at sincero tayong nakikipag-usap sa kanilang mga liderato. Pero ang nangyayari naman sa baba ay kabaligtaran. So, tama siguro yung ating sinasabi na noong araw pa na itong mga nasa baba ay matitigas na ang ulo at hindi na sumusunod sa kanilang mga nasa Central Party Committee. Kaya kami ay in doubt ngayon kung sakasakaling magkaroon ng lagdaan kung susunod ba itong mga nasa baba. Kaya ang ibang mga... Tawagin na si Doresa o Bebot Bello. LGU. Doresa o Bebot Bello. Ine-explore yung posibilidad na maging lokal ang usapan. Ang sa ganun, maski pa paano, umusad tayo sa mga ibang lugar. At paraan, makikita natin naman na may kapasidad at sincero ang ating magiging kausap ng mga armado. Yan din po. Ano po ba ang instruction sa inyo ngayon na General Padilla? Kasi parang yung isang, ito lang na tingin ko, para nakatali isang kamay ng AFP at hindi talaga maka full force na girahin ito dahil may mga ongoing na usapan din sa Netherlands, yung mga representative natin, ang Philippine government at saka yung pamunuan ng CPP-NP. So parang tali ang isang kamay, makikipag-boxing, parang nasa ring ang AFP at saka NPA. Ang NPA, dalawang kamay, may wala pang guantes. Ang AFP, may guanti, may gloves na nakatali na may isang kamay. So mahirap makipagbakbakan. Parang ganun ang senaryo, General Padilla. On the other hand, yes, wala namang sinabi ang mahal na Pangulo na itigil natin ang ating ofensiba sa ating operasyon. Pero nag-iingat tayo dahil ayaw nga nating maging sobrang mas agresibo sa mga panahong ito dahil pinapakita na nga natin ang ating sinceridad. Right. Pero ang ating hiniling sa kanila, simulat sa full panon ng preconditions na pinanggit ng ating mahal na Pangulo ay tigil yung panununog ng mga kagamitang ginagamit sa mga proyektong pang-infrastruktura. Right. Pangalawa, itigil ang panginikil na parehong bagay na hindi nila hininto at patuloy nilang ginagawa. So, ang ating pakiwari dito ngayon ay talagang gusto nila na sirain ang bansa at guluhin ang pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino na matahimik na nagtatrabaho, matahimik na nagnanais makapag-aral ang kanyang pamilya. At ang indication dito, Erwin, na kinatutuwa namin, dahil sa sinserong pagpapakita natin ng pakikipag-usap sa kanila, dumadami tuloy yung mga nagsisibabaan sa bundok na nagsusurrender at dala ang kanilang arma. So, in-expect natin na sa katagalan, mawawalan na sila ng mga sumusunod sa kanila dahil sa mga nangyayaring ito. Alam mo, sir, gusto ko lamang tanungin, ano ba ang intel report ninyo? Meron pa bang clout o pinapakinggan pa rin ba si Joe Masison sa baba ng kanyang mga ground commander, ng commander sa Visayas, Mindanao, Central Luzon, etc. Base po sa inyong intel report. Erwin, sasagutin kita ng ganito, no? Sige po. Anong si Joe Masison na nagmungkahi sa makailan na nahihirapan na siya magpasunod at hindi na sumusunod sa kanya yung marami dyan sa baba. So, galing na po sa kanilang bibig mismo
na meron na pong matinding sana naman makita nila ang sinseridad ng ating mahal na Pangulo na tulad na nangyayari ngayon. Yung Qatar, inuna na natin ang usapan dyan. Ang sinusulong natin na magkaroon ng lupain ang ating mga magsasaka, kasali na rin dyan at tinututukan ng ating mahal na Pangulo. Ano pa ba ang gusto nilang makita? Ano pa ba ang gusto nilang makuha? Kaliwat kanan na ang ating pagbibigay, kaliwat kanan ng ating pagpapakita ng mga sinserong aksyon, pero sa kanila naman, kaliwat kanan din ang mga paglabag at kontrang activity. Alright. General Restituto Padilla Jr., Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po ang ating sandatahang lakas. Maraming salamat ulit sa pagkakataong binibigay nyo. Mabuhay din po kayo at panalangin natin. Sana maayos talaga ito sa usapin na ginagawa natin. Thank you po. Well, mga kapatid, we've been trying to get in touch naman po yung kabilang panig, sila Kasaturo Campo, ang Bayan, Jose Maria Sison, pero ala ho na sagot, ayaw daw po nila magkomento tungkol po dito sa sunod-sunod na pag-atake ng New People's Army. Ito po yung armed wing, ito po yung sundalo ng CPP-NPN, ng CPP. Ayaw po nila magkomento. Siguro inaalam pa nila bakit. Mukhang tama si General Restituto Padilla. Mukhang ayaw nang sumunod dito mga nasa baba. Kung ayaw nang sumunod, ano pa ang purpose? Ano pa ang silbi na tayo nakikipag-usap dyan sa the Netherlands, na tayo ay nakausap pa natin si Joe Masison, kung ayaw naman sumunod dito nga nasa baba? Ano pa? Diyos ko po naman, Panginoon ko. I really don't know, Kaya nga po, ito yung sinasabi ko, alam kong na may mga Facebook din po ang NPA, Alam ko, nakikita ko sa balita. Sabi nga sa report na ni Ed Lingaw na kumakyat sa kamakailan, nakita niya merong isang batang-bata, estudyante pa yata, kagagraduate lang ng UP, yun ang IT nila, at nagfe-Facebook. Kung kayo po mga kapatid sa New People's Army, ito lang po ang katanungan. Ano ho ba talaga ang gusto ninyo? Usapang pangkapayapaan po ba? Magkaroon na po ba ng kapayapaan sa ating bayan? O patuloy po ang inyong armadong pakikibaka, ika nga, sa pamahalaan? Bakit hindi po mga sir at ma'am, bigyan ninyo ng pagkakataon ang pamahalaang ito na ipakita ang sinseridad na layunin na pagbabago? Inumpisahan na po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang paglalagay ng ilang mga kasamahan po ninyo sa gabinete. Tulad po nila Kapaeng Mariano ng DAR, tulad po ni Judy Tagiwalo ng sa DSWD, at ilan pa pong mga kasamahan ninyo ng mga makakaliwa at militante na binigyan ng pwesto ni Rodrigo Roa Duterte. Ang ibig lamang pong sabihin, inaabot po ng gobyerno ang kamay niya sa inyo. Ano po? At para marinig kayo. At para malaman ko anong gusto ninyo. Pero mukhang ayaw ho yata ninyo ng maayos na buhay, ng kapayapaan. Gusto ninyo ng giyera. Paano na lamang ho ito? Paano natin maisusulong ang sinasabi ninyo? Lahat naman tayo para sa inang bayan. Paano natin isusulong ang kinabukasan ng ating mga kabataan? Isusulong ito mga reforma kung kayo mismo ang sumisira nito. Kagaya na sinasabi ninyong reforma sa mga bayan-bayan, sa mga lalawigan. Paano i-reforma? Paggawa lang ng kalsada para mairating yung mga produkto ng mga magsasaka dito sa kalunsuran, sinusunog nyo na yung mga traktora, mga pison na gumagawa ng kalsada. Paano po yan? Paano po yan? Ibig sabihin para makarating, mapadala sa ospital ang mga anak ninyo, ang mga asawa ninyo, kamag-anak ninyo. Kung sisirain ninyo yung mga building, infrastruktura na magiging ospital sa mga lalawigan, isusunugin ninyo. Dahil yung kontratista ay ayaw magbigay ng buwis para sa inyo. O paano? Pakisabi nga ho, pakipaliwanag na lamang ho, mga kapatid natin sa kilusan ng New People's Army. Paano?
Can you please explain? Hindi ho yung ganito, puro armado, puro giyera, nakakasawa na ho eh. It's getting tiring na ika nga, ha? Just Mariusep. Tanong lamang ho, ito, hindi ho, tanong ko personal, ano po, sa New People's Army. Ano ang gusto ba? Ano, what do you want? Do you want peace or do you want war? Dalawa lang, isa lang ho yan kailangan dyan piliin. Kung peace ho tayo, tutulong po kayo sa gobyerno, hayaan ninyo na tumuloy yung mga infrastruktura, paggawa ng mga kalsada, mga building dyan, para sa inyo din naman ho yan Yung mga kalsada na yan, yung mga building na yan, mga ospital, eskwelahan. Pero kung susunugin ninyo yung mga gamit ng kontratista, hindi ko kayo nakakatulong. Ayaw ninyo na pag-unlad dyan sa mga lalawigan, sa mga kabundukan, na inyong kikibaka. Hindi ko na ho maintindihan. Anyway, 9 minutes after 9 o'clock, mga kapatid, pag-uusapan na ho natin itong European Union, sa sobrang pangingilam ng hinayupak na grupo na ito, na akala mo kung sino, na akala mo pag wala silang ayuda, mamamatay tayong 100 million plus na Pilipino. Kaya may ayuda kayo, kaya wala, sanay. We are used, the Filipinos are used to hardships. The Filipinos are used, ika nga mga kapatid, to trials. Hindi ho po pwedeng panakotin nyo, aalisin namin itong ayuda, pakawalan nyo muna si Dilima at itigil nyo yung drug war. Who the F are you? Then you can shove it, your assistance or your trade, you can shove it in your big A. Big A. Okay, tagalogin ko na lang. Wet packs. Tanungin na lang nila sa mga Pilipino nila ng mga interpreter. Isalaksak ninyo sa wet packs ninyo, hawakan ninyo, isalaksak nyo all the way hanggang umabot sa likod ninyo. Kaysa na mapakialaman nyo yung problema ng aming bayan na hindi naman ninyo dapat problemahin. You know what you can do, European Union, is focus on your problems in your turf or territory or countries. What are your problems? If you don't know what these problems are, let me tell you this. I know that you have security problems in your country. I know that you have immigration problems in the European Union. I know that you have problems in economics. You have a lot of problems there, European Union. So why not focus and concentrate resolving these issues within your territory before you go overseas and try to interfere with the affairs of the Philippine government and the affairs on the problems of the Philippines. We can handle that. Our government can handle that, can fix those problems. And it is supported by the people. We, the people. You do not have to worry. We can resolve our own issues. So before you do so interfering with our problems in this country, why don't you look within your territory? How to resolve your problems when it comes to security, how to resolve your problems, immigration problems about the hundreds of thousands trying to get in Europe. Yung mga kapatid, yung mga galing sa mga Syria, Iraq, yung mga giyera, mga Pakistan, trying to get in to the European Union. In some of these countries, in some of your countries there, members of the European Union, they do not want anymore to accept refugees. There you go. That's one of the problems in Europe right now, refugees. And the continuous devaluation of your money
And some members of the European Union, like Greece and Spain, are having problems. And this is adding weight to economic problems. Sana naman naintindihan tayo. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Heck yeah! Come on. At saka nga pala, mabuti na alala ko. Ito, bahala na sila kasi wala pa tayong English nito. Ay, English ba ito? Ito, basahan natin ng mga salita ni Duterte ayon sa mga aklat ni Duterte. Ayon dito sa unang aklat ni Duterte, talata 3, 24 hanggang 27, basa. If you do that, we will cut the assistance and the aid. Ganon kaliit ang tingin ninyo sa amin. Pumunta ka dito, ipakain ko yung dollar. Pinatunayan niya yan sa ikalawang aklat niya, 19, 20 hanggang 24. Kaya if I react in the manner of a Filipino na galit sa kanila. Kaya ako nag-iinsulto ng tao. What is there to defend my integrity and the integrity of the people of the Philippines? Kaya ang sinasabi niya at pinatutuhanan niya naman sa 3:24 na ikatlong aklat ni Duterte. We will not give the aid unless you... Who are you to say that to me? Bastos ka ba? Sabi ko sa inyo Do not do that kasi bababuhin ko kayo. Ayun, narinig nyo. Kaya akala nyo, mga salita ni Duterte, gawa-gawa ko lang. Kita mo, nasusulat. Yung mga ginagawa niya, nasusulat na. Una, ikalawa, ikatlong aklat. Pinatunayan niya lang at pinatutuhanan niya. Kaya sa ikalawang aklat ni Duterte, versikulo 13, 19 hanggang 18, basa. Assistance, USAID, you can go to hell. EU, no wonder you are in shambles now. You cannot even agree to be together or not. Yan mga kapatid, bago pa man mangyari, ay sinabi niya na. Sinabi niya na sa una, ikalawa at ikatlong aklat niya na itong European Union ay problema. Hindi ba tama ako? Nasusulat yan eh. Hindi yan gawa-gawa ni Erwin Tulfo. Hindi yan gawa-gawa ni engineer. Yan ay nasusulat sa ikalawa, ikatlo, at unang aklat ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya kung gusto ninyo makakita ng liwanag European Union, magbasa ng libro. Ugaliing basahin araw-araw ang aklat ni Duterte. Para may matutunan kayo at hindi kayo maging gunggong. At para sa kagaganda na rin ng inyong kaluluwa. At hindi kayo mapunta sa dilim, kundi lagi kayong mapupunta sa paliwanag at hindi kayo mapariwara. Alas 9:17, marami pa tayong pag-uusapan mga kapatid. Diyan lamang mo kayo. Sa hypertension at high cholesterol pa lang, siguradong bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka pa? Live well. Kailangan panatilihin tigasin ang katawan laban sa anumang uri ng sakit. Kaya araw-araw take Gainuracell 3-in-1 capsules. Like us on Facebook, www.facebook.com/Gainuracell. Mahalagang paalala po, ang Gainuracell ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Republic. Totoo yun, Danilo Lim Jr. Nasusulat. Hindi ko gawa-gawa yun. Nasusulat sa aklat ni Duterte, una, ikalawa at ikatlong aklat. Hinahango ko pa ngayon yung ikaapat na aklat. March 1, 2017, there are more than 1,000 stores nationwide. Meron pa nga yan eh. Meron bang mga susunod ngayon? Meron yung mga kung ito ay meron magsalita ni Duterte hango sa kanyang aklat. Meron ding
mga Masaya ang paglilingkod bersikulo at salita naman pataas lamang. ni Bebot Bello. Ha? Meron pa nga dyan, pero maikli lang. Isang aklat lang, manipis lang na aklat. Ha? Aklat ni Christopher Bongo. Mga nasusulat doon. Pero kapiraso lang yun. Bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Huwag bibitiw. Thank you, Magbabalikan Jesus. ang paboritong mong programa Rovic, pagkatapos ng aksyon. News update mula sa Roberto Radyo City. Loy, thank you. News FM. Si Julio Bermiser, ano namang penthouse yan? Eva, good morning. Almira, Fatima Corpus, Lita Power, Sbam Ehidio. Fujidenzo is available in all leading appliance Bukas pa, wala, tinignan ko. Fujidenzo, quality. Paulit-ulit na lang kasi yung ibang sulat, yung IMSD. Paulit-ulit na lang yung problema, parang the same. Ang oras 9:19. Meron din, Narito mga salita ni Andanar, pero isang aklat lang yan. Pangulong Rodrigo Duterte ang kailangan para maging ganap na batas ang panukalang palawigi ng validity ng Philippine passport ng 10 taon mula sa dating 5 taon. Naniniwala si Senadora Cynthia Villar, isa sa mga may akda ng panukala, na gagawing prioridad ng Pangulo ang pagsasabatas nito dahil kasama ito sa kanyang agenda. Salamat, Nabatid GL sa State Chen, of the Nation Res Address ang Tanaka, sona ng Pangulo nung nakaraang taon. Madeline Nakausap niya Daily, sa Kongreso na amyendahan na ang batas Maranata para Jess, mapalawig thank you. ang Chris validity ng Bartolome, pasaporte. Nais ng Senado na amyendahan ang Republic Act Presi Real, 8339 o Philippine Passport Peligro Act de of Calibre, 1996 para mapalawig Fatima ng 10 taon Corpus, validity ng Jordan regular Clemente, passports, pero pananatilihin 5 taon ang validity para sa mga edad exactly, na 18 David pababa. Poplin, Wardy Sa ibang balita, umpisahan na thank you. bukas araw ng Biyernes Susan ang pagbili ng Castro, Land Transportation Office Ed at iba pang Garcia, law enforcement agencies sa mga motorcycle rider Marjorie na may Andrews, angkas ng mga bata sa ilalim ng Republic Act number Laura Nilia Lausing, 666 at Children's Marie Safety on Coronado, Motorcycles Act of 2015. Van Niebres, Pinagbabawal ng sumakay sa mga motorsiklo ang mga Bebet bata Albano na may Marcial, 18 Cornelio taon Orteza, gulang pababa. Hindi na rin sila Romeo pinapayagang Tesero umangkas Beterna, abot ng kanilang Becca mga paa ang Alvarez. footpeg ng motorsiklo o di kayang humawak sa baywang ng Abang, maneho. bumati ka muna. Exempted naman ang mga Si motorcycle Abang, mga rider kapatid. na may Oo, angkas na bata, dala naman ang na kapatid ng nangangailangan sa kape. emergency medical attention. Philippine Standard Time, 9:20. Hello, Umaga. hard times. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Teresa 92.3 Valencia, good morning. FM, Cherry Bible, Reyes San Juan, Aicer. Kailanman. Kapatid, higit sa balita. Aksyon. Exactly. Para hindi sila maligaw ng landas, magbasa ng libro rin. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get Easy. Easy, Rameses. Easy, wag naman ganyan, pare. Yang torjak, wag na wag yan. Bawal yan sa templo. Yung mga torjak na yan. Oy, engineer, i-ready mo kasi may mga sabi, turuan na sila mag-torjak. Kasalanan yan. Nasusulat yan. Hanapan mo nga dito sa mga aklat ni Duterte na iwasan yung mga ganyang mga bagay. Oo. Ito si Rameses Mesa may pagkademonyo. Jennifer, good morning. Thank you, ma'am. Meron kasing sabi na turuan daw siya mag-torjak. Huwag ganun. Masama yan sa templo. Walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Yan, Facebook yan, page lagyan mo doon. nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO. Yan, yan, lagyan mo dyan. Tatlong mga salita rin. Makinig ka, Rameses Mesa. At saka Julio Bermiser. Kayo, yung mga isipan ninyo puro masama. Babasahan ko kayo. Nasusulat. May mga salita rito si Duterte na sakto sa inyo kayong dalawa na magbago. Babasahan ko kayo ng mga aklat ni Duterte. Ay, bago mo papasukin si Secretary Bebot Bello, basahan ko lang itong dalawa ng aklat ni Duterte. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Lawrence, Kaya Kim. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito, Ginagawa pa walang palya. sa imprenta. Bagsik mo.
Hi, good morning, Jennifer. Available as Jill research. Chen. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin Will panggamot Bartolome. sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Lucy Todo Dioco. ang kata na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik Yeah, yun ang sinasabi ko eh. Drug nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Oras pa natin 9:23. Alam nyo, hindi ko ginagawa-gawa itong mga sinasabi kong mga aklat, mga hango sa aklat ni Manong Digong Duterte, una, ikalawa at ikatlong aklat. Ikaw, Rameses Mesa at Julio Bernicer, makinig kayo. Yang mga isipan ninyo, mga backdoor at mga torjak, meron ding salita si Manong Digong para sa inyo. Kailangan nyo mabasahan maindoktrinahan para sumama kayo sa templo. Kailangan basahan kayo eh. Ano ang sabi ni Manong Digong sa mga masamang isipan na ganyan, Rameses at Julio? Narito, sa unang aklat niya, talata 44, versikulo 1 hanggang 17, basa. Alam mo na yung init ng likulit chok-chak. Chok-chok siguro sa inyo. Kita mo? Yan ay lalo pa niyang ipinaliwanag sa ikalawang aklat niya sa 14-19, Pompiang sa 3. But her sex escapades led her to commit several serious violations. Kaya, para malinaw, yan ay lalo pa niyang binigyan ng diin sa ikatlong aklat niya sa chapter 9 verses 14 to 17. Basa. Here is an immoral woman. Here is a woman who funded the house of her lover. Narinig ba ninyo Julio Bernicer at Rameses Mesa? Marites from Canada and Ray and Lucy Dioco? Hindi ko gawa-gawa yan. Nasusulat yan sa aklat ni Duterte. Nasusulat yan. At kung gusto niyo madoktrinahan, pumunta kayo sa templo. Kung saan yan, wala pa akong ideya. Hahanapin ko pa yung address. 9:25 in the morning, dire-diretso tayo mga kapatid. Seryoso tayo, seryoso muna tayo. Eto pag-usapan natin, sige, tawagan mo na si Secretary Bebot Bello. At marami din tayong tatanungin tungkol doon sa OFW natin, ito mga OFW natin. Alam nyo ba mga kapatid, kawawa po kasi ito mga OFW, araw-araw nila sa ginawa ng Diyos, dito sa Erwin Tulfo Center for News and Public Service. Araw-araw kami nakakatanggap ng balita na hindi sinusunod ng mga demonyo na mga amo ang kontrata ng mga Pinay domestic helper. Sasabihin dito sa kontrata na pipirma ni kawawang Pinay, ako ay bibigyan ng oras na makatulog, may pahinga ako, na ako ay papakainin 3 beses ang araw, na ako ay hindi palipat-lipat. Pagdating pala sa Saudi o sa Kuwait, kung saan man yung mga lintik na lugar na yan, hindi na sinusunod doon. Halos punitin na ng Arabo yung kontrata at ibasura. Kaya ang kawawang Pinay, mabuti nilang may text, magte-text sa asawa o mga anak, pakisabihan kami na uwi na ako kasi hindi sinusunod ang kontrata. O kita ninyo yan? Yan ho ang nangyayari. Tapos ito pa mga lintik, ay tawagan yung OWA, yung ating kaibigan si Attorney Hans Kakdak, nasa OWA na siya, dating POEA. Paano mapoproteksyonan, paano makakaiwas sa ganitong pandarambong, panluloko yung mga kababayan natin? Na dito sa Pilipinas, pirma, na ako ay papakainin 3 beses ang araw, na pagtapos ng aking kontrata, ako ay pauwiin, may kasamang ticket, na ako ay mag-aalaga lang ng isang bata, na ako ay hindi sasaktan. Pagdating doon, sampal sa bunot kurot ang aabutin ng domestic helper. Hindi lang isa, kundi 12 mga anak ng Arabo ang aalagaan.
Hindi lang 3 beses, kundi 8 beses gugulpihin at gigisingin. At papakainin. 3 beses nga, pero kaning lamig at tira-tira na lang ng mga Arabo. Yung mga buto ng manok, yun ay ilalagay sa plato at yun ang titirahin ng domestic helper natin, kababayan. Yan po ang nangyayari. Yan po ang, Yamanaka Dali, yes, see you tomorrow. Yan po ang totoo na nangyayari. Yan po ang mga sitwasyon ng mga kababayan natin. They do not respect the contract. They do not follow the contract. Ngayon, si OFW natin, si domestic helper, tatakbo sa embahada, tulong-tulong, ako po ay ginugulpi, ako po ay ganito. Sasabihin ng tamad na tigapulo, ano pangalan mo? Ako po si Janet. Anong nangyari sa'yo? Ako po ay ginugulpi. Kailan matatapos ang kontrata mo? 2018 pa. Ayun, 2018. Umuwi ka muna sa amo mo at tatapusin mo ang kontrata. Pinapatay na nga, binubugbog na, pauwiin mo pa. Dito nagagalit si Secretary Bebot Bello ng Dole. Trabaho mo, tiga-polo ka, makinig kayo mga tiga-polo, Philippine Overseas Labor Office. Makinig kayo, alam ko na nanonood kayo sa Facebook kasi nalalaman nyo, kagaya nung pumunta ako ng Japan, natunugan nyo na papunta ako ng Japan. Nung nasa Thailand ako ng Lunes, Martes, natunugan nyo rin ako. Siguro nagmo-monitor kayo sa Facebook ko. Ito, pakinggan nyo kayo. Ngayon, kayo dyan nasa Middle East. Embassy ng Saudi. Sa Saudi natin na embassy, Philippine Embassy. Dyan sa Kuwait. Kayo na rin dyan sa Japan. At Malaysia, natandaan ko yun, naalala ko. Hong Kong. Makinig kayo. Kaya kayo pinadala dyan para tumulong. Hindi kayo pinadala dyan para magbakasyon, mga iho de. Pit-pit kayo. Mga anak kayo ng pato. Mga cooking ng ina nyo. Cooking, luto. Ano namang masama doon? Basta maski na makinig. Ulitin ko kayong mga cooking ng ina nyo. Trabaho ninyo dyan, pag may lumapit, ang boss ninyo, yung domestic helper. Ang boss ninyo, yung may sugat-sugat na mukha na babae na Pilipina na sabi, tulong. Yung boss mo, kaya ka nandyan, ay doon sa Pilipina na madungis, na mabaho, na payatot na dahil di kumakain. Yan ang pagsisilbihan mo dyan sa abroad. Hindi si Arabo, hindi si employer, hindi si agency. Kaso mo, naririnig ko, puro mga pag-Arabo na, yes, madam, yes, sir, please sit down, sir, please sit down. Maging sa Japan, sit down, ohayo gozaimasu, sit down. Pero pag Pinay, kailan ang kontrato mo matatapos? 2018, ay bumalik ka muna sa amo. Pinapatay na. Anyway, nasa linya po ng ating telepono si Undersecretary Joel Maglungsod ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga po, Undersecretary Maglungsod. Yes, magandang umaga din sa inyo, Sir Erwin, at sa lahat ng kinig sa ating himpilan ngayon sa Radio 5. Opo. Live din ho tayo ngayon sa Action TV and sa Facebook. Sir, kahapon, nagbigay ng message si Secretary Silvestre Bebot Bello III sa mga tauhan ho ninyo sa polo sa iba't ibang embahada at ang warning niya, tulungan ninyo ang mga Pilipino, mga Pinay, mga domestic helper, mga OFW na lalapit sa inyo. Yan ang tulungan ninyo. Pero sir, alam niyo ho ba na araw-araw sa ginawa ng Diyos dito sa TV5, sa programa ni Tol Rapi, sa programa ni Tol Benakilos Pronto, sa opisina ko na Erwin Tulfo Center for Media and Public Service, sa opisina ni Montulfo, sir, abay, iisa ang reklamo. Mga kababayan natin na
may kontrata raw pinirmahan, pero pagdating sa abroad, hindi na ino-honor ng mga Arabo o ng kanilang mga employer. Ikalawa, tatawag sila sa agency, hindi na sila sasagutin. Ikatlo, sir, tumakbo sila sa Polo Embassy, hindi sila pinapansin. Tatanungin daw agad, kailan ang kontrata matatapos? 2018 pa po, ma'am. Ay, bumalik ka muna doon, hindi ka makakauwi dahil wala pang kontrata. Ito po yung sinasabi natin, araw-araw sa ginawa ng Diyos. Yusek, matanong ko, is there a way na matigil na itong problema ito? Kaawa-awa naman po. How can we help or what is the government doing? I know you can only do so much. I know Bebot Bello can only do so much. Yusek Maglungsod can only do so much at Department of Labor. Pero paano natin matutuldukan na itong problema na hindi ino-honor ang kontrata na pinirmahan ni Pinay domestic helper dito sa ating bayan? Pagdating niya sa abroad, pinupunit na halos yon ng kanyang employer. How? Unang-unang nga ay talagang totoo yan ang nasabi mo, Sir Erwin, no? At saka yan ang palaging dinululong nireklamo ng ating mga OFW. Ay kahapon lang nga dito nagpunta din sa opisina yung isang paryente ng isang OFW dahil medyo matagal na rin sila doon sa Kingdom of Saudi Arabia since last year pa. Parang hindi sinusunod yung mga suite of beneficiary na pirmahan dito. Pag dating doon, parang allowance lang. Karamihan, Yusek, makasingit lang po ako. Karamihan ng problema, sir, ito napansin namin nila Tolbe ng mga kapatid ko. Isa, 3, 4, 5 pamilya ang paglilingkuran niya. Sa kontrata, sasabihin, mag-alaga ng bata. Ang bata, 6 years old. Pero pagdating niya na doon, Jesus Mariosep, lalo na pag Ramadan, parang kabayo, parang kalabaw ang ating domestic helper. 10 pamilya ang bahay, ang lilinisan niya, lalabahan niya ng damit 10 pamilya, lulutuan niya 10 pamilya, lalo pag araw ng Ramadan o ano ba yung tawag doon. Sa kontrata niya, isa lang. Tapos ang ginagawa, binibenta pa siya. Pag ayaw na sa kanya, ibibenta siya doon sa isang kamag-anak na nasa disyerto na. Yun na, totoo talaga yan Sir Erwin. At saka, anyway, ang naman natin ginagawa dito, tulad ng mga, nakaraan, ikinukuha natin yung, at saka, tinatawag natin yung isang bureau natin dito sa opisina, yung International Labor Affairs Bureau, upang ma-assist yung mga pamilya. And then, kailangan talagang, sa tingin ko, personal, kailangan ma-review itong mga, itong mga, na parang patakaran na ito, kasi disadvantageous talaga doon sa mga OFW natin. Totoo yun na dito, iba yung agency, yung recruitment agency, pagdating doon, halimbawa, kung sa Saudi Arabia, pinapasa doon sa lokal na ahensya. Bakit ganun, Yusek? Iba yung ahensya niya rito. Pagdating doon, ipapasa sa ibang ahensya. Siyempre, yung ibang ahensya doon na Arabo, wala na siyang pakialam. Iba ng... Correct. Bakit ganun siya? Dapat panagutin yung ahensya dito. Parang binibenta yung kawawang OFW. Ano yan? Slave? Ito nga Kaya nga ang ko dito mungkahi ko nga dito dapat siguro isang pagbabago dito kung kailangan man magtulong tayo doon sa ibang bansa, magpadala tayo ng mga OFW natin, parang government to government na relation. Hindi nadadaan doon pa sa mga ahinsya ng correct. Dahil talaga ito palaging bumabalik-balik. And then kung pwede ba yan yung sinasabi mo na ahensya na yung Department of Labor ng Saudi, tatawagan ng Department of Labor dito, POA, kailangan magpadala ka ng 1,000 domestic helper. Pwede ba yan? Pwede man yan Mayroon namang mga yun nga ang natin dito, kailangan ma-review yan, saka maipwesto na. Thank you, Rose Ramos. Kung hindi natin, wala tayong drastic move natin dito, talagang pabalik-balik at saka talagang pagsamantalahan talaga yung mga OFW natin. Tulad ng sinasabi mo na yung kontrata nila, ito lang, domestic helper sa ganito. Pero pagdating doon, ang dami ng parang... daming amo. reklamo. At saka,
hindi lang yan doon sa Middle East, Sir Erwin. Mayroon pang dito halimbawa yung sa Hong Kong, may na doon na nga sila sa kabinet nagtutulog Diyos ko po! Tapos grabe ba? So, anyway, itong dapat na yun ang gusto ni Presidente na mariresolve na. So, ang ginagawa lang natin dito sa Department of Labor and Employment na kung may mga reklamo, sige, punta dito hanggat maaari, and then ipapasa natin doon para ma-check, para ma-assist yung mga OFW natin. So, tama. Ganun lang. Ganun yung mga umiiral ngayon na mga situation. Pero alam mo, Yusek, matagal na ho itong paulit-ulit na lang. Panahon pa ni Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy. Tapos ngayon, at least ngayon, nararamdaman po namin, ito, to be honest with you, talagang malakidlat ang aksyon ng DOLE. Yun lang, sa sobrang dami ng volume, mga kapatid, sobrang talaga, araw-araw, ilan ho kami nagtutulong-tulong magkakapatid, si Mon, si Tolben, ako, si Rafi, araw-araw yan, Yusek, 100 katao, isang problema sa Middle East, mga OFW, pero hindi matapos-tapos, and DOLE, in fairness naman, can only do so much sa dami ng trabaho, reklamo, Yusek. Ito nga, yun nga ang sana ang naman natin dito, ang general direction naman sana dito, na yung mga OFW natin, para hindi na sila malagay sa disadvantage doon sa ibang bansa, mag-create talaga tayo ng dito, ng trabaho ng sarili natin para punta doon, hindi na lang kundi choice na lang ba? You and me, general direction ni Presidente. Pero you and me know, Yusek, na imposible yun dahil hanggang ngayon kayo, dati kayong militanteng grupo, sinisigaw niyo sa kalsada na merong across the wage increase, pero hindi mapatupad-patupad dahil iiyak ang mga negosyante. Nako, malulugi kami pag across the board. Hindi talaga mapatupad yan. So, pero itong sinasabi parang mas malapit-lapit, sir, yung government to government na lang. Yung Saudi, magre-request sa DOLE natin, please send 1,000 para ang gobyerno na ang kausap natin. Ang gobyerno nila ang sisitahin natin ni Secretary Bello o ng mga counterpart nyo doon na Yusek. Sabihin nyo, hey, yung isang kababayan namin na pinadala dyan, winawalang hiya ng amom nyo o ng isang tao ninyo. Then we can run after the government. Di po ba? Yes. Totoo yun dahil yung natatandaan ninyo, Sir Erwin, nung nakaraang taon, na mayroong mga 11,000 stranded OFW doon sa Kingdom of Saudi Arabia. And then, ang isang nakatulong doon sa repatriation, yung sulat mismo ni Presidente doon sa King ng Saudi Arabia na magtulungan. So, ura-urada, mayroon naman mga ayuda kagad from the Saudi government. So, kung ito yung mga ito yung isa sa mga paraan, the women as well, kung sa sunod, kung mayroon man tayong ganito, the government to government relation na ang gagawin natin. Kasi para mayroong mayroong accountability ang yung parang receiving doon, government. Yusek Joel Maglungsod, ang Department of Labor, maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Yes, maraming salamat din po sa inyo, Sir Erwin, at mabuhay po inyo. Alright, mga kapatid, dire-diretso pa rin po tayo, pero bago ho yan, break ho muna tayo. Kailangan ho natin maghanap buhay, hindi pa ho tayo tapos, sisilipin ho natin itong, yung European Union, hanap ka, IB, na mga kausap natin, siguro si Secretary Panelo o si Secretary Abella, pag-reactin natin dito sa inatras na ni Manong Digong yung ayuda. Tama lang yun. Kasi may natitipad, dapat may matira pa rin tayong dignidad. Kahit na mahirap tayo, may matira pa rin dignidad sa sarili natin. Hindi yung kutus-kutus. Ito, lamunin mo itong kwarta. Tapos babatok-batukan ka. Sasabihan ka na, wag mo nang gawin yan, Pakawala mo si Dilima, Itong hayop ka, kukutusan ka. Utot mong gawin mo sa akin ang tatamaan ng mukha mo. Wala akong pakialam kung sino ka, Anyway, 9:42. Wag ho kayong bibitaw. Hindi pa ho tayo talaga tapos, mga kapatid. Ang dami pa ho natin pag-uusapan.
Oras natin, 9:42. May problema ka ba sa irregular bowel movement? Uminom ng Fiber Health para sa mga katanungan at discount. Tawag or text sa 0909-383-8555. Ulitin ko po, 0909-383-8555. O tawag na sa landline 808-1144. Pabibili po ang Fiber Health sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Tama, Chris. Exactly. Becca Alvarez. News FM. Sheila Areño. Elena Orsac. Petron believes in giving everyone its best. Arlene Diaz, hello to Saito family. Ren Prongko. Lucy Dioco. Chris Adlaw. Thank you. Arlene Diaz, thank you. Becca Alvarez, thank you. Mapa Junior Rafael, thank you. Erika Ikay. Morning Lauro Tesoro. JP Chato. Thank you Eva Pante. Rovic Monterde. Petron XCS 95 octane with tri-action advantage. Kat for Kat better engine Martinez. protection versus standard fuels. Hello, Indonesia Gadon, Julio Bermiser, thank you. Narinig mo ba, Julio, yung mga salita ni Digong, Manong Digong? Para sa iyo yun at saka kay Remeses. Karina, thank you. Artemio Abad, Margaret Saldana, Marlene Anorico, TJ. Yes. Vicky Gregorio, hello. Paalala, ang Bravo ay hindi Ian Melvi Rodriguez, thank you. Margaret Saldana, Todo arangkada thank na you. walang palya. Karina Bravo Dino, Food Supplement for Men. thank you. Saneta Jade, thank you. Janet Huwag bibitiw, Ortega, magbabalik agad Hard ang Times. paborito mong programa pagkatapos ng aksyon. News Update. Lucy Dioco. Sa Radyo 5, 92.3. Thank you News din. FM. Thank you. Marie Coronado, God bless. Suyoshi Cindy, thank you. Jen Kayaba, Ang oras 9:45 ng umaga. Okay. Narito ang balitang hatid ng Julio Radyo Bermiser. 5. Dalawang sundalo ang sugatan matapos ang pagsabot Narinig ng mo, ha? hihinalang improvised M, good morning, explosive device o Edna IED Tuonan. sa barangay Timbangan, Laini Siargao, Chine. Maguinao, kaninang alas 5:45 Karina ng Dino. madaling araw. Thank Nagsasagawa you. ng route security patrol ang Charlie Company ng 40th Infantry Yamo, Battalion Sedera Pies. nang mangyari ang insidente. Jenny Nasa ligtas naman ang Dumusmog. kalagayan sina Private First Hard Class Times. Agudo at Private Saravia. Thank Patuloy you. pa rin na Lucy isinasagawa ang Dioco. clearing operation sa lugar habang inaalam Rovic pa rin Monterde. kung sino ang nasa likod ng naturang insidente. Yan ang mga surveillance. Sa ibang Judith balita, Restillador, inilunsad rin Alma ng Almores, sa Agosto ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan Fatima sa Batangas. Corpus. Ito'y matapos magpinsala ng mga Huli. nagdaang lindol ng ilang school building nung nakaraang buwan. Ano naman nakakatawa doon, Julio? Bas, sinabi ni Duterte yung mga init sa katawan. Rameses, ikaw din. Hindi puro mga backdoor ang isipan ninyo at mga torjak. Magnitude 5.9 na lindol sa 21 gusali Becca Alvarez, Julio. hindi na magagamit at Si kailangang Paragas. gibain. Ang mga kailangang gibain ay pawang mga OEC. Sa Ay, bukas, sa tatalakayin natin yan. school year sa Hunyo, Maranatha gagamitin Jess. na lang daw nilang silid-aralan Marjorie ng Andrews library at economics. from Malaysia, ingat kayo dyan. Sisina lang din Hard ang times. oras ng shifting Thank ng you. klase. Josefina Sa ngayon, Tagashira. tuloy pa rin ang enrollment at brigada eskwela Thank sa mga you, napisalang ma'am. paaralan, Betchay habang Sarapanan, walang pagbabago sa Pio schedule ng lang. Department of Education. Ren Franco, Rebecca Tezuka, Standard Time, 9:46 Kat ng Kat umaga. Martinez. At yung balita mula sa Radyo 5, Thank you. 92.3 Deloy News Lisel. FM, Cherry Baile, San Rovic Juan, Monterde, Higit sa balita, aksyon. Esmeralda Opiaza, okay. News Update. Chona Sa tagal ko Abarico, sa industriyang ito, may mga oras Warden na sumusunod Ilagan. din yung katawan ko sa stress. Kaya araw-araw, I take Gainuracell 3-in-1 capsules. With proper diet and exercise, kasangga ko ang Gainuracell laban sa pagtaas ng blood sugar, hypertension at high cholesterol na maaring maging sanhi ng diabetes. Dahil ang Gainuracell capsules ang nag-iisang 3-in-1 dietary supplement na maaasahan ko sa araw-araw. Ako po si Victor Neri. Live well with Gainuracell. Also available in 4-in-1 coffee mix. Mahalagang paalala, ang Gainuracell ay hindi gamot, hindi dapat gamiting panggamot anumang uri ng sakit. Magandang balita mula sa Powerfill Gas Station. Pwede ka nang maging franchise co-owner ng bagong branch ng Powerfill. Tumawag lamang sa 655-4374. Scotty Thompson po. Sa laro, kailangan may tibay na loob para masahan at mapagkakatiwalaan. Pagdating naman sa pipes at fittings, dapat may tibay na loob din. Kaya Phildex ang choice ko.
ang Pildex ay gawa sa 100% virgin materials. Thank you na from may Canada, double Eleanor technology, Asamo. kaya maaasahan mo Wow. matibay. Elmira Mejano, Cool water pipes and fittings. Beth Chay, Our latest Sarapanan. innovation in piping system. Sa pipes, tibay na loob ang gusto ko. Alright, Pildex, Julio Bernicer, tibay Akain na na, loob Karina. sa tamang panahon. Nagbabalik Alright, ang ito na. paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kapatid, ha? 9:48 in the morning. Aba, alright. Exactly, ha? Balikan lang natin, sige, sino makakausap natin dyan? Itong sinasabi po ni, di ho ba mga kapatid? Ito ho ginawa po, well, hindi pa po inaanunsyo ito, pero according to my sources, mga kapatid, nagpadala na ng sulat ang Pangulong Duterte sa European Union the other day. At ang konteksto ng sulat, nagpapasalamat ito sa ayuda. Pero ang sinasabi ni Manong Digong Duterte doon, thank you. Hindi mo na namin kailangan ng inyong ayuda. Hindi naman niya binastos yung European Union. Sinabi niya lang na hindi na muna natin kailangan ng ayuda. Bakit kanyo? Bakit mo ka kailangan ng ayuda mula sa isang bansa o grupo kung didikta-diktahan lang naman ang pamilya mo? Wala pong iniwan yan, kapitbahay mo. Sabi ko nga, di ba kanina, ikaw nasa labas ng subdivision, yung kapitbahay mo, kaibigan mo, nasa loob ng subdivision, may mga Mercedes-Benz, Land Cruiser, BMW, milyonaryo. Ikaw naman, si tricycle driver. Kaya alam ni mayaman na kapitbahay mo na kailangan mo ng ayuda, bigas, pupuntahan ka doon, sasabihin, sige, iti-text ka. Sige, papadala ako dyan ng isang sakong bigas at pairamin kita ng 1,000. Pero ganito ang gawin mo. Etc. Didiktahan ka. Huwag mo nang pagalitan yung anak mo na panganay. Huwag mo nang sermonan kasi ganito ganon. Pwede ba yun? Tutulungan mo to sa papangaralan mo? Ganun ho ang ginagawa ng European Union. This is what the European Union is doing. It's helping, but at the same time, it's dictating us to do what they want us to do. Sundin natin yung mga sinasabi muna nila bago nila tayo bigyan ng ayuda. Tama ho ba yun? Kahit sino po sigurong tao na sa tamang pag-iisip, hindi po susundin yon. Ano ba itong nire-request po ng European Union? What they are requesting is, first and foremost, pakawalan daw si Laila de Lima. Dahil ayon sa kanila, si Laila de Lima ay kinulong dahil ito ay kritiko ni Manong Digong Duterte. Hindi naman po ganun ang kwento. Nakarating sila sa kanila mali ang balita. Bakit? Dahil yan kay Dilima na rin, dahil yan sa mga dilawan. Isa pa, itigil nyo na yung war on drugs ninyo. Bakit? Marami nang namamatay. Kaninong kasalanan? Di yung ali na nagsalita-salita doon sa United Nations at sinasabi, inutos ng Pangulong Duterte ng gobyerno na patayin niya 7,000 tao na yan. Ito rin mga ogag na media natin na mga bayaran ng mga hinayupak. Itong mga cooking ng ina ng mga media ng mga bayaran. Cooking ng ina. Alam nyo na kung sino kayo, yung isa telebisyon, yung isa malaking dyaryo. Alam nyo na, yung isa wire service daw. Ano yun? Rapper ba yun? Anyway, ang sinasabi lang, puro mali-mali naman. Kaya itong mga ogag naman ng European Union, ay nababasa nila, ang nababasa nila sa mga dyaryo at naririnig sa telebisyon, akala nila totoo. Ang napapakinggan nila yung isang TV ng Dilawan, yung dyaryo ng Dilawan. Doon nila hinahango yung kanilang mga balita na walang katotohanan. At pagkatapos didiktahan tayo, sasabihin,
O bago namin ito bigyan ng ayuda, before we'll give you this aid, you better release Laila de Lima from prison. Before we give you this aid, Philippines, Mr. Duterte, we want you to stop your drug war. Ay, tarat! Sino ka bang demonyo ka? Hindi namin kailangan, we do not need your assistance. We do not need your aid. We do not need your business. If that's what you want us to do, to bow down and follow what you want us to do, even though it is against the will of the people. Because the will of the people, European Union, is that we have to make a stop, and now is the time to stop the drug menace in our country. That is what the president, our president, is doing, and what our government is doing. Finding ways and solution to stop this drug problem that is very enormous and that is affecting the lives of almost everybody in this country, European Union. Second, pertaining to the freedom of Laila de Lima, the reason why, Your Honors, she is in jail because of the accusations by the drug lords themselves who are in prison right now that they are, or she is their protector, that they do business with her while she was the Secretary of Justice. And that is a fact, Jack. Iyan ang katotohanan. Iyan ang dapat sumalaksak sa isipan ng mga buhong na mga tiga-European Union. Hindi yung sabi ni Robredo, hindi yung sabi ni Trillanes, hindi yung sabi ni Alejano. O hindi yan. Hindi yung sabi ni Chito Gascon, lalong hindi yung sinasabi ni Jim Paredes na look at me. That is not the truth. The truth is, everybody knows in this country, European Union, is we have a big problem about drugs, and the government wants it to stop at all costs. Our second problem is about Laila de Lima. She is in jail right now because there are evidence, there are statements from the drug lords themselves stating that de Lima was once protecting them, their businesses, and she made some money. That's their claim. And that is the reason why she is in jail right now, ladies and gentlemen of the European Union. And I hope you are getting my message. And I hope you put it in your minds and try to masticate it and try to ponder upon it before you open your mouth again. But for now, we agree with our president. We do not need your support. We do not need your business. Keep it to yourselves, because you might need it, because other members of the European Union might need it, like Greece or Spain, who have problems economically. European Union. I hope you're getting my message. Do you understand the words that are coming out of my mouth? You better understand the words that are coming out of my mouth. Oh, come on, man. European Union. 9:57 in the morning. It's time for us to say bye. Well, pare, Hindi, yung mga nasinulat ko kanina, nasusulat din yan sa aklat ni Duterte bukas, kababasa ko ng aklat ni Duterte gabi-gabi, nagsusunog ako ng kilay. Biro mo, una, ikalawa, ikatlong aklat ni Duterte. Binabasa ko yan, mga kapatid, minimemorize ko para pag nagkaroon ako ng diskusyon, hindi ako mapapahiya. Sabihin ko ang aklat ni Duterte.
9:57. Nako, pansamantala po tayo magpapaalam na muna. Bukas kita-kita ka tayo. Meron po tayong itanong mo sa Dalubhasa. Meron po nga dumating po na message sa akin. Maganda po ito, exciting. Ay, salamat po na Dickies USA for my outfit, Chancellor shirts and slacks. Thank you. Dr. Jean Marquez. Naku, Dare Clinic. Napakaganda po, ha. Gusto po ninyong gumanda ang inyong mukha, tumangos ang inyong ilong, gumanda ang inyong wet packs, magpadagdag ng bumper, alam na. Sa Dare Clinic ni Dr. Jean Marquez, dyan po yan sa Timog Avenue, Quezon City. Ay, maraming salamat. Bye, Julio Bermisa, Remeses, thank you. Madel Diaz. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan! Kita-kits tayo bukas! Love you!